December 9, 2004. Lamang ng 8 ang San Antonio Spurs 76-68. Hinatulan na ng nagsialisang mga fans sa Toyota Center ang parang magiging pang-12 talon ng Houston Rockets sa kanilang 20 laro. Pero may isang mukhang antukin na player ang gising na gising ang diwa at tumangging sumuko. Popovich obviously upset with Manu. Here's McGrady for three. There's AZ. 35 looking for a quick shot. Bowen is all over. McGrady foul is picked up. Yes. McGrady over Bowen for three. Yes. McGrady for the win. Yes. At sa pagkakabuslo ng kanyang final at game-winning 3, isang suntok sa hangin ang pinakawalan ni T-Mac na naging exclamation point sa isang suntok sa buwan na comeback. At sa ilang kisap mata, nabaliktad ang mesa. Isang umaatikabong 13 points in 35 seconds ang pinakawalan ni Tracy McGrady para maiukit ang maituturing na greatest individual comeback sa NBA history. Kung paano ito ginawa ng two-time scoring champion at ang mga pangyayaring umakay sa ganitong sitwasyon ang babalikan natin ngayon sa Box Score. Isang kwento ng grit at determinasyon. With 11.2 seconds sa laban, may pagkakataon pa ang San Antonio Spurs para makawala sa isang higanting endgame collapse ng kanilang koponan. Pero may ibang plano si Tracy McGrady sa kanyang season-defining moment sa bago niyang tahanan. Ang pagkakataong ito ang magpapatikom sa takatak ng bibig ng kanyang mga kritiko na isa lang siyang scoring machine na walang winning DNA na dumadaloy sa kanyang mga dugo. Hindi mahirap intindihin kung bakit inuulan si McGrady ng batikos. Dahil sa kalibre ng gaya niyang superstar na player, mataas ang demand para sa kanya na makapag-translate kaagad sa Houston Rockets ng winning record. Nang lumapag kasi siya sa Rockets noong 2004-2005 season, nakasabit sa kanyang balikat ang 4 straight All-Star appearances at 2 consecutive scoring titles noong 2003 at 2004. Kaya walang kuskus balungos na nakipagpalit ang Houston Rockets ng baraha sa Orlando Magic. Kahit isugal pa nila ang dalawang cornerstone na sina Steve Francis at Cuttino Mobley para lang mapalapag ang isang prize-catch superstar na si Tracy McGrady. Siya ang inaasahang magsisilbing bagong alas para itandem sa isang rising star na Chinese Goliath. Excited din ang Houston sa pagtaas ng kanilang fanbase sa pagdating ni T-Mac na ang elevated status noon ay kasing level na ni na Allen Iverson at Kobe Bryant. Sa height ni T-Mac na 6'8", mayroon sa kanyang sky is the limit expectation. With his athleticism, firepower, and scoring skills, halos unguardable na siya sa kanyang posisyon. Parang ATM machine na anytime kayang mag-withdraw ng score. Pero mukhang iba ang expectation versus reality. Dahil sa first quarter ng 2004-2005 season, walang return of investment sa Rockets na nangyari. Sa unang 19 na tagay, 8-11 win-loss record lang ang kanilang naikampay sa likod ng dismayadong 19.3 points per game ni Boy Pungay. Wala pa sa kalahati ng season, parang senglot na ang performance at di makagulapay. Malayong malayo sa kanyang scoring title outputs na 32.1 at 28 points per game noong sa Orlando pa siya nakatambay. At ngayon sa kanilang pan-20 laro, kaharap ang isang Western Conference powerhouse na San Antonio, mukhang on pace ang Rockets sa pagngasab ng kanilang pan-12 talo. Makikita sa scoring kung gaano kahigpit ang number 1 defensive team na Spurs sa kanilang pagpulupot sa depensa. Nang itali nito ang Rockets sa 64 points na kulang 1 minuto na lang ang natitira. Ano naman ang nagawa na ni Boy Antok? Heto 20 puntos pa lang ang naipapasok sa likod ng karimari-marim na 29% field goals. Hindi tipikal para sa isang superstar na inaasahang bubuhat sa majority ng bigat ng scoring ng kanyang koponan. At paano siya nasakal ng ganito sa laban? Sa pangunguna ng two-time MVP na tinaguri ang Big Fundamental. Sa pag-angkla ni Tim Duncan sa San Antonio Spurs, ilang beses niyang ipinaghele sa depensa si T-Mac kaya hirap itong maka-score sa loob. Samantalang sa labas, malagkit na depensa din ang nakasaklob sa pangunguna ng 4-time All-Defensive Team member na si Bruce Bowen na may depensang nagpapanginig ng tuhod. Nang makarating na sa buntot ang laban, isang airball 3 ni Bob Sura ang kumumbinsi sa home crowd na tuluyan na namang maiwawagwag ang kanilang koponan. Ang hindi alam ng karamihan,
Masasaksihan pala ng NBA ang greatest individual game comeback sa isang regular season game na tatatak sa kasaysayan. Matapos ang isang back-to-back points ni Yao Ming at Scott Padgett para idikit ang laban 74-68, dito na magsisimulang matutok ang spotlight kay T-Mac. Hanggat may kaunting puwang ng pag-asa, hindi kaagad bumigay ang Rockets at handang makipagkompromiso sa isang fouling game kahit pa hindi nagmimintis ang Spurs sa linya. Sa pagpasok ng dalawang free throw ng unlikely hero ng Spurs noong fourth quarter na si Devin Brown, umangat muli sa 8 ang lamang ng Spurs, 76-68. Pero pagbaba ng bola sa Rockets, ginamit ni T-Mac ang isang pick para maipagpag si Bruce Bowen. At with a little separation sa kanyang secondary defender, ibinaon ni T-Mac ang isang 26-foot three-pointer para ibaba sa 5 lamang at buhayin ang Toyota Center. Matapos muling maka-score ang Spurs sa dalawang free throw, 78-71, may ilaw pa rin ng pag-asa sa Rockets hanggat may ilang segundong hindi pa naman tuluyang nauupos. Sa pagkakataong ito, ginamit ni T-Mac ang isang screen ni Yao Ming para maipagpag si Bruce Bowen at mapuwersa ang isang switch sa San Antonio Spurs Center. Nanlansi siya ng isang pump fake, kumagat si Duncan sa pain at nalambat niya sa MVP superstar ang isang 4-point play. 3 na lang ang lamang, 78-75. Pero kinailangan muling mag-foul ng Rockets para mapreserba ang oras, samantalang walang tinatapon ng Spurs sa free throw para iabante ang kanilang squad, 80-75. With 16 seconds left, namumroblema ang Rockets sa pag-inbound ng bola. Buti na lang nagawan ni T-Mac ng paraan na tanggapin ng isang alanganing pasa, 3 dribble pasugod. Huminto sa 26 feet at umangat sa ibabaw ng arguably best perimeter defender ng panahong iyon. Mapapansin na umatras si Bowen sa huling sandali ng tira ni T-Mac para hindi sapitin ang pagkakamali ni Duncan a play before. Pero iyon ay baliwala dahil walang plano si T-Mac na ihinto ang sinimulan niya, 80-78, baba ang lamang sa 2. Sa huling 11.2 seconds ng laban, ipinwesto ang 7'6" na si Yao Ming sa inbound play para harangan ang vision ng inbounder. Nagawan naman ng paraan ng pasa na mapunta sa kamay ni Devin Brown sa corner. Pero nang makita si Yao na papasugod sa kanya for a double team, lumiko si Brown sa kanto para lang madulas at gumulong ang bola sa kamay ng player na may kamay na umaaso. Rumagasa si T-Mac down the court, hindi para subukang itabla ang laban. Ang tanging nasa isip niya ay isang 3-pointer para tuldukan ng isang espesyal na yugto sa kasaysayan. Here comes McGrady. No timeouts remaining. McGrady for the win. Yeah! Isang suntok sa hangin ang napakawalan ni T-Mac na nagsilbing exclamation point sa kanyang historic comeback. Samantalang natigagal ang mga Spurs players na parang namalikmata sa mga naganap. Tinapos ni McGrady ang laban ng may 33 puntos at sa loob lang ng huling 35 segundo, nalusaw ang mga batikos. Parang naging batong tungtungan ang larong iyon sa pagbuwelo ng Rockets sa remainder of the season. Umalagwa sila with a 51-31 winning record sa pagtatapos ng taon at muling nakatungtong sa postseason. Samantalang si Tracy McGrady, napanatili ang kanyang superstar status bilang isang prolific scoring machine na patuloy na hinangaan at tiningala bilang isa sa mga pinakamakinang na bituin. Sayang nga lamang dahil hindi nasaksihan ng NBA ang kasukdulan ng lakas ni T-Mac dahil naigupo siya ng mga injury sa kasagsagan ng paglalaro niya sa liga. Pero ang 13 points in 35 seconds comeback niya ay isang kumukutitap na barometro kung ano pa sana ang mga nasaksihan ng ating mga mata sakali mang hindi siya naigupo ng samot-saring injury na nagpaikli ng kanyang karera. Pero ano pa man ang hindi naipahintulot ng kasaysayan, ang larong iyon na paboritong moment ni T-Mac ay one for the books pa rin na kayamanan na uulit-ulitin buklatin dahil sa kanyang di kumukupas na kinang. Hanggang sa susunod nating video, ito ang Box Score.